Hello mga kahousies! Welcome and welcome back to my channel. So for today's video is your most awaited and most requested video of all time. Ito na ang ating part 3 ng Pag-ibig Acquired Assets Online Public Auction 2024 update. Ayan, so previously, sinuruan ko kayo kung paano gumawa ng account and kung ano yung mga bagong updates dun sa online public bidding. Then after 3 to 7 working days ng paggawa ko ng online account dun sa online public auction is naka-receive ako ng text and email from Pag-ibig indicating yung buyer ID ko. So, ibig sabihin, goods na goods yung paggawa natin ng account kasi na-approve tayo. Ayan, and then without further ado, start na natin kung paano naman tayo mag-add to cart ng ating mga properties. Ayan, so tatlo lang naman yung dapat nating tandaan kapag magbibid na tayo online. Ayan, before that, punta muna tayo sa list of properties for sale. Siyempre, the first one is kung first or second public auction kayo magbibid. Ang difference lang naman yan is may discount na sa second public auction. And then the second one is i-check nyo yung tranche number if mayroon na siyang OPA sa umpisahan. Ibig sabihin, kapag may OPA na siya, online public auction na siya, unlike dito sa negotiated sale na wala siyang OPA sa unahan, ibig sabihin, hindi pa siya pwede sa online. Like for this, check din natin yung second public auction, OPA na rin yung start niya. So, yun yung second one. And then third one is yung duration ng acceptance of bid offers like this. Ayan. For this duration, we have for Bacolod branch, we have November 8 up to November 15. And at the time of the recording, it is November 10, 2024. And pasok naman siya dito kay dito sa duration of bid offers. Bakit importante siya? Kasi check natin tong for example sa NCR. Ayan, check natin to, hindi na siya pasok kasi tapos na. Hanggang November 8 lang pero November 10 na ngayon. Kapag i-click natin yung C-list, ang makikita lang natin is view picture. Ayan, view picture lang. I-check nyo lang kung ano yung itsura ng property. And then, kapag hindi pa naman nag start din, like for this, start niya pa is November 18. Kapag kinlik nyo siya, see list, makikita nyo lang din is view picture. Ayan. Yan lang din ang makikita natin na button. Pero, for example, dito sa Bacolod branch, napasok yung date. Ayan. Pag ikinlik natin yung see list, meron tayong dalawang button na makikita, which is view picture. Ayan. At saka submit offer. Ayan, perfect. So, balik tayo sa C-list. Ayun yung difference kasi dito sa submit offer, ibig sabihin pwede ka pang magpasa kasi nga ongoing pa yung bidding process dito kay Bacolod. So, for the purpose of this tutorial, magse-search tayo ng unoccupied kasi panigurado marami akong kalaban doon. At ang goal natin is wag munang manalo kasi baka manalo ako. Makakagulat yun. Ayan. So, ayan. Yan na yung mga unoccupied na filter na siya. And then, for example, itong double attached Rojas City yung nagustuhan nyo. View picture. Ayan. Pwede nating i-next yan. Feeling nyo para sa inyo na siya. Ay, pwede na kayong mag-submit offer. So, upon clicking yung submit offer, mapupunta tayo sa landing page na ilalagay yung buyer ID natin. So, i-enter lang natin yung buyer ID. Then, click proceed. And then, may bibigay ng OTP dun sa inyong active mobile number. And meron din naman sa email if masipag si Pag-ibig minsan. Ayan, so enter lang natin yung ating OTP. And then, click proceed. Then after ma-verify successfully ng OTP, click lang natin yung OK. And pupunta na tayo sa isa pang landing page na nandun naman nakalagay yung bid offer details, which is di na naman kayo mahirapan kasi auto-populated na naman siya. Like, from type of bidder up to the minimum bid price. Ayan. So kung makikita nyo, ang minimum bid price niya is 4 million something. So,
Ayan ang magiging basis mo ng bid offer. So for now, copy ko na lang siya. Ay, saglit lang kasi. Ayan. Ika-copy ko na lang siya para hindi ako manalo kasi baka manalo ako. Pero kayo, kung gusto nyo talagang manalo, syempre, dadagdagan nyo yan. Depende na rin sa inyo kung ano yung kaya nyo. And then, after nating mapopulate kung ano yung bid offer, automatically nalalabas yung bid bond na 5%, which is ito. Ibig sabihin, ayan ang babayaran mo if kayo yung mananalo. Ayan yung magiging down payment nyo. Then, sasagutan nyo lang tong tatlong required questions like present occupant, I would say no. Former owner, I would also say no. Then yung mode of payment, cash, short term, and long term. Syempre, dun tayo sa long term. And if tapos na nating mapopulate lahat ng mga kailangan, let's just go to proceed. And may confirmation, are you sure you want to proceed? Then, yes. And then, after nating ma-proceed, mapupunta tayo dito ngayon sa bidding cart. Kung makikita nyo, ito yung property na binid natin kanina. As you can see, yan yung minimum bid price, 4.1 million, and same siya sa bid offer kasi yun yung binid ko lang. And nakalagay kung ano yung mga pinopulate natin. Basically, yun lang naman yung nandun. And here, pwede natin siyang i-edit kung gusto mong palitan. For example, nagdalawang isip ka, parang gusto mong dagdagan ng piso. Ayan, natin ng piso. And then, proceed. Yes. Ayan, information edited successfully. Okay. Then, magbabalik tayo sa ating bidding cart na may kita nyo, nagbago na, nadagdagan na ng piso. Ha, perfect. And then, syempre, nagbago na rin yung bid band nyo. And then, if gusto nyo rin namang i-remove, wala rin namang kaso. Ayan. Are you sure you want to remove? Yes. Yan. Remove successfully. And kung makikita nyo na ngayon yung cart ko, wala na siyang laman. And then, if nagbago na naman ang isip nyo at gusto nyo na naman na i-bid yung property na yon, is pupunta ka lang dito ulit sa add property. And lalagay nyo lang ulit yung property na gusto nyong i-bid. Ayan, as you can see in my bidding cart, nandito na ulit yung property. And syempre may magtatanong sa inyo, pwede po bang tulad nung nakaraan na hindi pa online, pwede bang dalawa yung ibid ko? For example, tapos mamimili na lang ako if ever na ako yung manalo. Sure, why not? Pwede, pwede. At property lang tayo ulit. And ganun lang ulit yung gagawin natin. Okay? Ayan, as you can see, dalawa na yung nasa cart ko. Isa yung kanina nating dinemo and isang sa Negros Occidental, isa pang 1.1 million pesos. So, kapag satisfied na ako dito sa dalawa, for example, so kapag satisfied na ako dito sa dalawang tinry ko na ibid, ay pwede na nating i-submit offer. Ayan, do you want to submit a total bid offer amounting to 5.3 million? Kasi nga, dalawa siya, isang 4.1, isang 1.1. So, yes. Offer submitted successfully. So, okay. Ayan, mag-open lang siya ng parang feedback form and X ko na lang. And lalabas na you have successfully submitted your bid offer. Ayan, nakita na natin dalawa. And aside from that, meron din tayo ma-receive na email or text message indicating na na-receive na nila yung ating property na binid. And also, kung makikita nyo here, dito sa status tracker sa may bandang baba, kung i-click natin siya, then after natin yun i-click, pupunta tayo dito sa buyer status tracker na landing page. And here makikita natin yung status ng ating mga binid if meron. Then yung list of submitted properties, nandito rin. And here, pwede nating maklik yung current status nito. Ito yung binid ko last time. And as you can see, binid ko siya noong October 7. Sinubmit ko rin noong October 7. And na-assess siya noong October 14. And no October 14, nalaman ko rin na hindi ako yung highest offer. Ayan, may marireceive ka ring text message if ever na hindi ikaw yung highest offer. And then, yung ngayon natin binid, pwede rin nating ma-check yung status. Kapag click natin, ayan ang lalabas, property added to cart, November 10.
And the submit, November 10. And yung makikita nyo dito sa timeline, nandito pa lang siya sa bid submitted. Unlike dito sa isa na bid is not the highest offer na. Ayun lang naman mga ka-houses. If ever na may questions kayo regarding sa online public auction, just drop your comments below and sasagutin natin as much as I can. And sana may natutunan kayo sa video na to. If you do, just hit the subscribe button, notifications button, and i-share nyo rin to sa mga friends nyo na hopefully magkaroon na ng property by the end of this 2025. Ayun lang, hanggang sa muli mga ka-houses. Paalam! Ten, 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 ten. Ay, gumawa ng sound effects. Bye!